May nakakatakot na natuklasan sa harap ng bahay ni Nancy Guthrie. Dugo, 84 anyos na ina ng Today Show anchor na si Savannah Guthrie ay biglang nawala Sabado ng gabi. At ngayon, habang kumakalat ang mga paratang sa social media, ang sheriff ng Pima County ay gumaganti. Tinatawag na maling impormasyon ang mga aligasyon. Nasa kaso tayo na iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang bago natin simulan ang episode na ito ng On The Case, na isa sa mga pinaka-pinapanood na palabas sa YouTube. Kailangan kong pag-usapan ang ating partner at sponsor. Morgan, pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Law firm sila na may 1,000 abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 kliyente. Kamakailan may kliyente sa Florida na nakatanggap ng 12 milyon kahit 300 at 50,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon. 40 beses sa alok ng insurance. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa'yo. Pwede kang mag-claim gamit ang telepono or sa 4dpeople.com SaaS over-the-counter kapag nasugatan ka. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code sa screen mo. Ayon sa sheriff ng Pima County, sinusundan nila ang bawat lead para mahanap si Nancy Guthrie. 3 araw na siyang nawawala mula Sabado ng gabi. Sabi ng federal agent, sinusuri nila ang cellphone at digital na datos para siya mahanap. Sinabi nilang tinitingnan nila ang mga cellphone pero di malinaw kung kanino ang mga ito. May bagong video ngayon mula sa News Nation na gusto kong ipakita sa inyo. At ito ang itsura nito. May natagpo ang dugo sa harapang hagdan ng bahay ni Nancy Guthrie malapit sa Tucson, Arizona. Mapapansin ninyo na parang may dugo sa harap ng hagdan ng bahay. Maaaring tingnan mo ito at sabihin na parang ganito ang dami ng dugo na mawawala sa isang tao kung halimbawa nagkaroon siya ng matinding pagdurugo ng ilong. Pero ang sheriff ng Pima County ay hindi kinukumpirma kung may kaugnayan sa kaso ni Nancy Guthrie ang dugo o kung ano ang nangyari sa kanya. Sa gitna ng gabi ng Sabado-Linggo, hindi siya dumating sa simbahan. Kumpirmado ng sheriff na may nahanap silang DNA at isinumite ito sa laboratorio. Hindi nila sinasabi kung anong DNA iyon pero sinasabi nilang kay Nancy Guthrie ang DNA. May isa pang posibleng ebidensya na nawawala mula sa bahay ni Nancy na tatalakayin natin mamaya. Nancy, i-email ang pahina mga kalahok na kontrabida, oras ng pamumuno. Mga gawain matapos ang 22 oras. Pangulo, si Nancy ay may presyon at problema sa puso. Kaya ano ang naririnig mo dyan? Yan ang bagong natuklasang audio ng sinabi ng dispatcher nang lumabas ang tawag na nawawala si Nancy Guthrie noong Pebrero 1. Sinabi ng dispatcher na si Nancy Guthrie ay may pacemaker, mataas ang presyon at may problema sa puso. Maalala mo, sinabi ng sheriff ng Pima County. Matalino siya pero may limitasyon sa katawan. Hindi na niya kayang maglakad ng 50 yarda mag-isa dahil sa pacemaker. Mahalaga rin ito sa kwento dahil tumutulong itong malaman kung kailan kinuha si Nancy mula sa bahay niya. Paalala, sinabi ng sheriff na si Nancy ay sa pilitang kinuha sa gabi. Sabi nila nang pumasok sila sa bahay niya, napagtanto nilang isang crime scene ang kanilang kinakaharap. At hindi siya kusang umalis sa bahay. May pumasok talaga at kinuha siya roon. Ngayon, ayon sa Fox News Digital, ang pacemaker na meron si Nancy Guthrie ay nakasync sa kanyang Apple Watch. Nasa charger pa rin ang relo malapit sa kama niya nang dumating ang mga pulis kinabukasan. Sinasabi rin nila na nakuha nila ang kanyang cellphone na natagpuan sa kanyang bahay at ang pacemaker na iyon, ayon sa ulat ng Fox News Digital, ay huling nag-sync sa kanyang relo bandang 2:00 ng madaling araw ng Linggo. Kaya ito ang mga alam natin. Pagdating sa huling pagkakataon na may nakakita kay Nancy Guthrie at ibinabalik tayo nito sa Sabado ng gabi. Ayon sa autoridad, bandang 30 hanggang 45 ng gabi dinala ni Annie si Nancy, anak ni Nancy Guthrie, at kapatid ni Savannah Guthrie, pauwi matapos silang maghapunan. Mag-isa na lang nakatira si Nancy sa bahay sa hilaga ng Tucson, Arizona. Hindi pa rin alam ang mga sumunod na nangyari.
Tinawagan ang mga pulis bandang 12:15 ng tanghali noong linggo matapos hindi dumating si Nancy sa simbahan. Dahil deboto siyang laging nagsisimba, nagdulot ng pag-aalala nang hindi siya dumating noong linggo ng umaga. Ayon sa hepe ng pulisya, naabisuhan ang pamilya ni Nancy tungkol sa pagkawala niya bandang 11:00 ng umaga noong linggo. Naniniwala kami na si Nancy ay sa pilitang kinuha mula sa kanyang bahay at doon kami nakatayo ngayon. Kaya't ang hepe ng pulisya ay iniiwasang maglabas ng maraming impormasyon sa media nitong mga araw. Pero marami talagang mga haka-haka tungkol sa kwentong ito. Maraming mga media outlet ang naglalabas ng impormasyon mula sa mga hindi pinangalanang source na kailangang sagutin ng mga autoridad. At isa sa mga impormasyong iyon na hindi kinumpirma ng mga pulis pero hindi rin nila itinanggi ay ang umano'y mga ransom note na ipinadala raw sa mga media outlet noong Martes. Unang nag-ulat ang TMZ na nakatanggap sila nito. May iba pang mga outlet, pati lokal na television station sa Tucson, na nagsabing nakatanggap din sila ng ransom note sa email. Ayon sa TMZ, natanggap nila ang note noong Martes ng umaga na humihingi ng malaking halaga ng Bitcoin. Milyong-milyong dolyar ng Bitcoin ang hinihinging ipadala sa isang partikular na Bitcoin address. Sabi ng TMZ na napatunayan nilang totoo ang Bitcoin address na iyon. Sinabi rin nila na may deadline ang note sa pagpapadala ng pera at ayon sa TMZ may bantang mangyayari kung hindi ito masunod. Kaya naman, nag-post ang opisina ng sheriff sa social media bilang tugon sa dami ng usapan tungkol sa mga ransom note na ito. Ito ang umano'y ransom note na ipinadala sa media ayon sa sheriff. Alam namin ang mga ulat tungkol sa posibleng ransom note sa investigasyon kay Nancy Guthrie. Seryoso naming tinatrato lahat ng tip at lead. Anumang impormasyon na natatanggap namin ay diretso agad sa aming mga investigador na nakikipag-ugnayan sa FBI. Hindi ito kumpirmasyon o pagtanggi sa mga liham na ito. At pagkatapos, nandyan pa ang ngayong umaga. Ayon sa The Today Show, hindi napatunayan ang ransom note. Ipinahayag din ng TMZ na ang sulat ay may mga detalye tungkol sa isang bagay na partikular kay Nancy Guthrie. Kaya yon ang isang bahagi ng kwento. Hintayin natin ang resulta ng investigasyon. Pero gusto kong balikan ang video na kinunan ng News Nation mismo sa harapan ng bahay ni Nancy Guthrie sa Tucson. Ngayon, napansin na makikita mo ang mounting kung saan dapat nakakabit ang isang Ring doorbell camera. Pero wala mismo ang device, wala ang camera. At hindi malinaw kung nailagay na ba ang camera bago ang pagdukot o kung tinanggal ito ng taong posibleng dumukot kay Nancy Guthrie. Ito ba ay ebidensyang kinuha ng autoridad? Kahanga-hanga na hindi sinagot ng sheriff ang tanong na yon nang tanungin siya sa isang press conference. Sheriff, Napansin naming nawawala ang kamera sa harap ng bahay. Sa tingin mo ba sinadya itong kunin ng salarin? hindi ko alam yan. Iniimbestigahan din namin yan. Gusto ko lang sabihin, alam ito ng lahat ng may Ring doorbell camera. Kung may gumaga ng Ring camera siya, dapat may account siya na nagre-record gamit ang camera na yon. Tapos, napupunta yon sa cloud. Ayon sa deputy, hawak nila telepono ni Nancy. Sabi ng FBI, inaaral nila ang mga telepono pero di klaro kung kanino ang mga ito. Tungkol sa ginagawa ng FBI, nagbibigay kami ng analytical at technical na suporta sa mga sumusunod na paraan. Nagda-download at nag-aanalisa kami ng cellphone data, kumukuha ng information sa cell tower, nagsasagawa ng interview at nagbibigay ng investigative na suporta sa Sheriff's Department. Tinitingnan namin ito mula sa lahat ng anggulo pero kailangan namin ang inyong tulong. May ulat tayong kailangang talakayin ngayon dahil kumakalat ito ukol sa umano'y pangunahing suspek sa kaso. May mamamahayag na si Ashley Banfield sa podcast na Drop Dead Serious at Overnight. At nitong Martes ng gabi, naglabas siya ng malaking balita. Inaangkin niya na meron siyang anonymous na source mula sa law enforcement na malapit talaga sa investigasyong ito, isang taong talagang may alam sa nangyayari. Ayon sa source, ang manugang ni Nancy Guthrie ang pangunahing suspek sa kaso ngayon. Ayon din sa ulat, sinabi ng source na yon kay Ashley Banfield na natagpo ang bukas na bukas ang likurang pinto ng bahay ni Nancy Guthrie. Tandaan, may dugong nakita ng autoridad sa hagdan ng bahay. Wala pa silang binibigay na impormasyon tungkol doon tapos bukas pa ang likod na pinto ng bahay. Ayon kay Banfield at sa kanyang mga source, may natagpo ang dugo sa bahay. At
Bukod pa dyan, sinasabi niya na kinumpis ka ng mga pulis ang sasakyan ni Annie Guthrie na siyang nakatatandang kapatid ni Savannah. Tandaan, siya ang huling nakakita kay Nancy Guthrie dahil siya ang naghatid matapos ang hapunan nung Sabado, mga 30 hanggang 45 ng gabi. Ngayon, posibleng yon ang huling lugar na nakita si Nancy matapos siyang ihatid ni Annie sa ina niya. Kaya malinaw na malaking sinasabing bagong detalye ito sa kwento kung totoo nga yon. Nakipag-ugnayan kami sa opisina ng sheriff para alamin ang totoo at naglabas sila ng pahayag na tumututol dito. Ayon sa departamento, binabatikos nila ang ulat. Tipi, wala pang nakikilala ang mga investigador na suspek o interesado sa kaso. Patuloy na kinakausap ng mga detective ang sino mang maaaring nagkaroon ng kontak kay Ginang Gatrey. Mahigpit na nakikipagtulungan ang mga detective sa pamilya Gatrey. Habang pinahahalagahan namin ang pag-aalala ng publiko, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong paratang o maling impormasyon ay irresponsable at hindi nakakatulong sa investigasyon. Walang suspek o interesadong tao sa ngayon. Wakas ng pahayag. Habang hinahanap pa si Nancy Guthrie, hindi pa rin lumalabas sa publiko si Savannah Guthrie na hindi na rin nakakagulat. Hindi mo siya makikita sa Today Show sa 30 Rock habang patuloy ang paghahanap. Ayon sa ulat, hindi rin siya kasali sa Olympic coverage ng National Broadcasting Company sa Italia na magsisimula sa Biyernes sa opening ceremonies na dapat sana ay siya ang host. Nagpost naman siya nito sa Instagram, isang makapangyarihang post sa kanyang 1.2 milyong followers doon. At ito ay isang graphic na may nakasulat na pakiusap magdasal. Sa caption, isinulat ni Savannah Guthrie, naniniwala kami sa panalangin at sa mga tinig na nagkakaisa sa pagmamahal at pag-asa. Naniniwala kami sa kabutihan, naniniwala kami sa sangkatauhan, higit sa lahat naniniwala kami sa Kanya. Salamat sa pagsama ng inyong mga panalangin sa amin para sa aming pinakamamahal na ina. Ang aming pinakamamahal na si Nancy, isang babaeng may matibay na paninindigan, isang mabuti at tapat na lingkod. Isama ninyo kami sa inyong panalangin at maniwalang makakatulong ito. Sa oras na ito, kailangan namin kayo. Iingatan ng Panginoon sa ganap na kapayapaan ang mga pusong matatag at nagtitiwala sa Kanya, ayon sa Isayas. Magpakailanman para sa ating lahat, iuwi mo siya. Si Savannah Guthrie ay kilalang television news personality at host ng The Today Show mula 2012. Lumaki siya sa Tucson, Arizona. Nag-aral din siya sa Universidad ng Arizona sa Tucson. May 2 siyang kapatid, isang lalaki at ang nakatatandang si Annie na nabanggit na natin. Namatay ang ama niya nung teenager siya dahil sa atake sa puso. Malapit siya sa kanyang ina at kapatid na babae. Nagsalita na siya ng publiko tungkol sa ugnayang iyon. Lumabas din sila pareho sa Today Show at tingnan ang larawang ito. Larawan ito na ipinost ni Savannah sa Facebook kasama ang ina niya pagkatapos ng Pasko ngayong taon. Hindi rin malinaw kung sino ang may access sa bahay ni Nancy Guthrie na mag-isa lang nakatira. Pero kung iisipin mo yung mga medical na isyung binanggit ng sheriff, tulad ng kung may tagapag-alaga siya sa bahay, may dumadalaw ba at tumutulong sa kanya sa bakuran? Hindi malinaw ang impormasyong yan. Alam natin na regular siyang nagsisimba, malapit sa pamilya, at ang panganay niyang si Annie ay nakatira sa Tucson. At naghapunan sila nung gabi bago nawala si Nancy Guthrie. Kaya marami talagang tanong sa ngayon. Hindi naglalabas ng maraming impormasyon ang sheriff. Nagdaos siya ng press conference nitong Miyerkules, kung saan wala namang malaking balita o bagong detalye na lumabas doon. Ayon sa sheriff, magbibigay lang sila ng update kapag may bagong balita o impormasyon. Ang katotohanang may mga ulat na may palatandaan ng puwersahang pagpasok sa bahay, naiulat na rin iyon. Maaaring ibig sabihin nito na hindi madalas umuwi ang taong iyon. Haka-haka lang yon dahil kulang pa ang impormasyon at hindi pa kinukumpirma ng mga autoridad kung saan sila titingin. Sa paghahanap na ito, malaki ang pag-aalala mo sa gamot. Sabi ng sheriff, kailangan ni Nancy ang gamot na yon at maaaring maging banta sa buhay niya kung wala siya nito. Ang gamot na yon, ayon mismo sa sheriff, ay maaaring ikamatay niya sa loob ng 24 na oras kung hindi niya ito makuha. Lumampas na tayo sa takdang oras. Ngayon, 3 araw na ng paghahanap at sabi ng sheriff, may ilang siyang pisikal na karamdaman. Pinag-usapan natin ang usapan sa dispatch kung saan narinig natin ang tungkol sa pacemaker at mataas na presyo ng dugo. Pero mahalaga ring tandaan kung gaano katalas ang isipan ng mga nakakakilala kay Nancy Guthrie, kung gaano siya katalino ayon sa kanila.
Ngayon, ipapakita ko sa screen ang numerong pwedeng tawagan kung may impormasyon ka tungkol kay Nancy Guthrie at sa kanyang kinaroroonan. Ito ang Pima County Sheriff's Department. Tumawag sa 523-514-400. Pag-uusapan natin ang kasong ito. Pribadong investigador at tagapagtatag ng We Are the Essential si Billy Lane. Laging magandang makasama ka sa Law and Crime para talakayin ang mga ito. At sa puntong ito, alam mo para kay Nancy Guthrie, mahigit 3 araw na siyang nawawala mula nang huli siyang makita. Anong ebidensya ang pinakanatatandaan mo ngayon tungkol sa posibleng tinututukan ng mga autoridad? Mahalaga ang crime scene, dun lahat nagsimula sa bahay niya. May access ba ang tao sa bahay? May sapilitang pagpasok ba batay sa ilang ulat? Nakikita ko na sinasabi nilang may sapilitang pagpasok sa bahay. Kilala ba niya ang taong ito? Binuksan ba niya ang pinto para sa kanila? Lahat ng palatandaan ay dadami pa. Dahil may dugo sa lugar ng insidente, iniisip nating malamang dugo niya iyon. Sa kabilang banda, baka nasaktan niya ang kumuha sa kanya at posibleng pagtatanggol lang sa sarili ito. Napakakomplikado ng mga ito at sa tingin ko ang pinakamahalagang bagay dito ay iyon. Sinusubukan ng Departamento ng Pulisya na panatilihin sa loob lamang ang impormasyon tungkol sa nangyayari para manatiling kontrolado nila ang kaso, alam mo na, sa loob lamang. Naintindihan nila ang mga detalye dahil kapag lumabas na ito, malalaman ng lahat at di na malalaman kung sino talaga ang sangkot. Oo. At mukhang mahirap talaga ito para sa mga pulis. Kasi ang daming media na nagbabalita tungkol dito at ang dami ring anonymous na pinagmumulan ng impormasyon. Mula mismo sa loob ng kapulisan, mukhang may mga lumalabas at naglalabas ng mga kwento. Kaya si Sheriff, alam mo na, nahihirapan talaga siya doon. Yung bahagi ng sapilitang pagpasok, kung totoo nga yun, at may sapilitang pagpasok. Kasi kung walang sapilitang pagpasok, maaaring isipin mo na, okay, sigurado ito. Isang taong nakakakilala sa kanya, nakapunta na sa bahay, at alam kung paano makakapasok sa bahay. Paano nakakaapekto ang katotohanang base sa ilang ulat na may sapilitang pagpasok sa bahay? Paano nito naaapektuhan kung sino ang tinitingnan mo bilang investigador? Sa totoo lang, nakadepende talaga ito kung gaano katalino ang taong ito. Maaring alam nilang gumawa siya ng kunwaring sapilitang pasok para maghinala ang mga pulis sa ibang tao, hindi sa pamilya. Mga taong nakakilala sa kanya, sa tingin ko may isang tao na alam ang mga gawin niya, maaring dahil sa pagmamanman o dahil lang sa pagkakakilala sa kanya. Maaring ito ay isang taong hindi malapit pero may alam sa bahay, marahil nagtrabaho sa ari-arian, nakakakilala at alam ang halaga niya. Napagtanto nilang magandang pagkakataon ito para samantalahin nila. Oo, marami pa talagang hindi alam ngayon. Nakita rin natin ang iba't ibang kaso. Kung saan, sa isang press conference, parang ipinapakita ng mga pulis na hindi nila alam kung nasaan na sila sa investigasyon. Pero sa totoo lang, may mga matitibay silang lead na tinatrabaho sa likod ng mga eksena at makikita natin kung ganun nga ang kaso dito. Interesante ang sitwasyon ng ransom note na ito dahil lumabas ito kahapon, una sa TMZ pero pagkatapos ay pati ang mga lokal na istasyon ng telebisyon sa Tucson ay nakakatanggap din ng mga ransom note. Alam kong sabi ng Today Show na mukhang di totoo ito. Siguro, bilang investigador, paano mo malalaman kung totoo ang ransom note? Napakahirap sa tingin ko kapag pinag-uusapan ng ransom note. Ayon sa information nasa note, malalaman mo kung mapapatunayan ito o hindi. Duda ako kung may susubok lokohin ang mga pulis or baka niloloko lang nila ang mga news outlet para mapansin, kaya baka sila rin ang nagpadala nito sa news outlet na iniisip na, uy, hindi nila alam ang nangyari sa crime scene. Kung may dagdag tayong detalye, mas malamang na ipopost nila ito. Napansin mo bang madalas mo na itong makita sa mga kaso? Kasi, ibig kong sabihin, kung sino man ang gagawa nito, kung hindi ito, alam mo na, kung sino man ang tiyak na magkikidnap ng isang 84 anyos na babae, ibang usapan na yon. Isa pang punto, kung peke ang ransom note, gaano ito kadalas? May mga nagsasabi emotional ang sitwasyon at baka may pera si Savannah Guthrie. Magpapadala ako ng ransom note at pagsasamantalahan ang pamilya sa pinakamahirap nilang sandali. Magugulat ka kung gaano kadalas mangyari iyon sa maliliit naming kaso. May mga taong humihingi ng pera kapalit ng information tungkol sa mahal sa buhay, lalo na kapag may krisis ang pamilya. Sa puntong iyon, handa na silang gawin lahat para maibalik ang mahal nila. May mga tao talagang sumasamantala sa ganitong mga situation kahit sa hindi kilalang kaso ng paghahanap tulad ng sa amin. Lagi naming sinasabi sa pamilya na asahan na mangyayari ito. At alam nyo, makipag-usap kayo sa amin at hayaan nyo kami ang magsuri ng mga information na tatanggap nyo.
Balik tayo sa sapilitang pagpasok. Naiisip ko yung ibang kasong ginawa namin pero di kami sigurado sa ibig nitong sabihin. Ibig ba nitong sabihin na naipit ang pinto? Ibig sabihin may pumasok sa bintana? Anong ebidensya? Hindi ko alam. Pero parang kung isa kang tao na hindi naman talaga gumagawa nito, yung nangunguha ng tao, parang magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-iwan ng maraming ebidensya. Kung pinipilit o sinisira mo ang daan papasok sa bahay, Tama, nagdudulot din ito ng ingay at attention. Mapanganib gawin yon. Kaya ngayon, base sa ilang information na nakikita natin tungkol sa kanyang pacemaker, maaring nangyari ito ng 10 oras ng gabi kung kailan walang masyadong tao sa paligid. Posibleng sinadya ang nangyari, pero kailangan pa rin nating pag-isipan ito dahil mukhang kidnapping ito, pero maaring iba ang totoong nangyari at ginagamit lang ang kidnapping bilang panakip butas. Maaring may intention talaga silang saktan siya bilang ganti sa isang bagay. At natatakpan lahat ito ng isang kidnapping o ng buong insidenteng kidnapping. Maaring walang basehan ang ilang bahagi nito dahil may isang taong gustong kumita sa situasyong wala siyang kinalaman. May mga hacker sa internet na nagmamasid sa mga nangyayari sa ibang bansa at sinusubukang hikayatin ang tao na magbigay ng pera sa masamang situation. Madalas namin yang makita tuwing nagsasaliksik kami. yung bahagi ng pacemaker at hindi ako masyadong maraming alam tungkol sa mga pacemaker. Pero alam ko na may ulat na lumabas na ang huling beses na nag-sync ito sa kanyang Apple Watch ay parang 2:00 ng madaling araw nung linggo. At kung ganun nga ang kaso, ibig bang sabihin nito na maaaring may nakakaalam na nakakonekta ang Apple Watch dito? Ang ibig mo bang sabihin madidisconnect ba ang pacemaker kapag wala ang Apple Watch? Dahil ang mga pacemaker, sa maraming paraan, ay ibig kong sabihin, palagi silang kumukuha ng impormasyon, tama ba? Halimbawa, kung wala silang tala tungkol sa pacemaker, ibig bang sabihin nito na maaaring may nagpatay nito o may nakakaalam kung paano gawin yon? Di ako familiar sa loob ng pacemaker pero alam ko ang mga elektronikong gamit. Naging computer forensic analyst din ako noon. Parang Apple Watch mo kapag naiwan sa bahay magpapadala ng notification na nakadisconnect na. Inaasahan namin ganito rin ang nangyari dito. Nahiwalay lang siya sa telepono pero maayos siya. Kahit hindi maganda ang kalagayan niya, dapat pa rin kumokonekta ang pacemaker sa telepono. Sa tingin ko, distansya lang ang problema at okay naman ang situation. Nagdadasal kami. Alam mo, mas madaling sabihin kaysa gawin. At alam kong trabaho mo ang maghanap ng mga nawawala, di ba? At iniisip mo kung nasaan siya. Tucson, Arizona. Hindi naman siya nakatira sa bundok o lugar na walang signal. Nasa maayos at malaking lungsod siya. Metropolitan area sa parte ng bansa na iyon. Pagdating sa mga gaya ng license plate readers, iba't ibang klase ng electronic monitoring devices na maaaring meron ang mga pulis. Anong klase ng access ang maaaring meron sila sa teknolohiya na makakatulong sa kanila? Paano kung sinusundan nila ang mga lead at hindi lang sinasabi sa atin? Bilang isang pulis, ang una kong gustong gawin ay magpa-tower dump ng cellphone tower. Gusto kong malaman lahat ng teleponong nakakonekta sa tower na yon sa panahong iyon. Kung matalino ang sinasabing salarin, hindi sila magdadala ng anumang elektronikong device na pwedeng mag-track sa kanila. Pangalawa, gaya ng sabi mo, ida-download at i-check ko ang lahat ng plaka ng sasakyang papasok at palabas gamit ang license plate reader. Sa tingin ko pinakamahalaga ang cellphone. Kung naging pabaya ang mga taong ito na may dalang cellphone o anumang electronic device na gumagamit ng cellator data, posibleng maipakita nito kung sino ang taong iyon at hindi ito ibabahagi ng mga pulis. Itatago nila ito dahil baka ito lang ang lead nila para hanapin siya ng buhay. Sana nga. Pagdating sa dugo sa labas ng bahay, hindi natin alam ang pinagmulan. Nakaka-interest ito. Sabi ng sheriff, may DNA silang kaugnay kay Nancy Guthrie pero di nila nilinaw kung dugo yon o kung yun talaga ang kinuha nilang DNA. Pero kung yun nga, alam mo, yung dugo sa harap ng bahay, kung yun ay may kaugnayan dito. Hindi ito galing sa taong nagdugo ang ilong kamakailan. Ano ang ibig sabihin nito sa'yo? Posibleng depende sa uri ng dugo, kung ang DNA nila ay nasa database, kung sila ay kilalang criminal or may ibang DNA database. Lahat ay nagbibigay ng DNA sa mga application para mahanap ang kanilang mahal sa buhay. Kaya maraming pampublikong database para sa DNA at hindi lang ito mga criminal na database, gaya ng sinabi ko pampublikong database din. Kaya iyon ang isang bagay at ang isa pa, magpapahiwatig ito na siya ay nasaktan.
Maganda naman at hindi sobra ang dugo, baka nagkaroon lang siya ng hiwa. Ang matatanda ay manipis ang balat kaya madaling magalusan o masugatan kapag nahawakan ng marahas. At nagawa pa rin niyang mabuhay pagkatapos nun. Oh, umaasa kang buhay pa siya. Diyos ko, sana bahagi pa rin siya ng kwentong ito. Ngayon, 3 araw na, 72 oras, ibig kong sabihin, ano ba ang, alam mo yon, ano ang takbo ng oras? Alam mo, sa ganitong sitwasyon, ramdam ng mga pulis ang pressure habang lumilipas ang araw. Alam natin na mahalaga ang gamot at may paniniwalang maaaring ikamatay kung hindi ito makuha sa loob ng 24 na oras. Kahit sa mga pulis, alam ko na sa mga kaso ng pagpatay, laging binabanggit ang unang 48 oras sa paghahanap ng tao. Sa kaso ng nawawala o posibleng kinuha mula sa bahay, ano ang oras na dapat aksyonan ng pulis? Kailan tumitindi ang pressure habang lumilipas ang oras? Ang unang 48 oras ay magandang pamantayan. Pumasok agad, subukang hanapin sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nun, kailangan mo na ng kahit anong tulong. Nagulat talaga ako ayon sa mga ulat na nakita ko na inatras nila ang search and recovery team para hanapin siya. Dahil sa totoo lang, posible ito at nakita na namin sa mga kaso namin. Nakakita na kami dati ng 2 homicide victims na itinapon kaya't sana hindi ganun ang kaso ngayon. Pero totoo talagang nangyayari ito. Saan mo dadalhin ang isang 83 anyos na babae? Saan mo siya itatago? Alam mo, ito ba ay isang kidnapping? Mas malaki pa ba ito kaysa sa kidnapping? Baka yung mga nagsasabing, oh, kinidnap ko siya, umaasa lang kumita ng pera. At wala itong kinalaman dito kahit kailan. Kadalasan hindi maganda ang resulta ng kidnapping. Bihira lang ang matagumpay na palitan ng pera. Sana ligtas at maayos ang bumalik na tao at ipinagdarasal kung hindi ito masama. Nakakalito talaga ito. Kung malapit lang ang team namin, nandun na sana kami ngayon tumutulong at naghahanap gaya ng dati naming ginawa. Gabay kami ng Diyos na tumulong sa mga pamilyang tulad nito kahit mataas ang profile. Sa ganitong kaso, tingin ko may dahilan at naiintindihan ko kung bakit ito napapansin. Dahil si Savannah Guthrie ay isang kilalang tao at ang kanyang nanay ay kilala rin. Madalas siyang lumalabas sa Today Show. Ang alam natin, 84 anyos siyang babae na mag-isa nakatira. Na siya ay kinuha mula sa kanyang bahay sa gitna ng gabi. Ibig kong sabihin, gaano kadalas ka nakakakita ng mga ganitong kwento sa iyong trabaho? Wala pa akong naranasang matandang kinidnap sa trabaho ko. Nakakita na kami ng mga taong nagka-episode at umalis ng bahay, kaya maaring ganun ang situation. Ginawa nila ito ayon sa sariling kagustuhan at lakas. Para sa isang taong kinuha ng ganito, nagkaroon kami ng ganitong senaryo. Pero ito ay isang tao na kilala ang biktima, kinuha ang biktima, sinaktan ang biktima at itinapon ang biktima at nahanap namin ang biktima. Karaniwan, ito ay isang tao na may interest, isang tao na makikinabang sa pagdaan sa lahat ng trabahong ito kung tutuusin. Kailangan itong planuhin, alamin kung kailan siya uuwi, paano makakapasok, saan siya matatagpuan, at ang pinakamadaling paraan para makalabas. Kasama ang kaalaman sa mga camera, pag-disable ng mga ito at hindi pag-iwan ng DNA para makaalis doon. Mga fingerprint, DNA, saksi ng kapitbahay, sasakyan, license plate reader S. Paano kung walang plaka ang sasakyan nila? Hindi sila mahuhuli ng license plate reader, di ba? Kung walang cellphone, hindi sila matutunto ng cell tower. Kaya inaalis nila ang ebidensya kung alam nila ang proseso ng paghahanap. Sa tingin ko rin, alam mo, syempre, ang pinaka-importanting tanong na kailangang masagot ay, nasaan si Nancy Guthrie? At okay lang ba siya? Yun ang mga tanong. Kasabay nun, nagtatanong ako kung bakit gagawin ng tao to, gayong walang indikasyon. Narinig natin na ito raw ay pagnanakaw para lang kunin ang babaeng may issue sa kalusugan. Talagang maraming bagay na hindi makatuwiran. At umaasa ka na lang para sa pamilyang ito na magkakaroon ng masayang pagtatapos ang kwentong ito at patuloy naming susubaybayan ito. Billy Lane, tagapagtatag ng We Are The Essentials. Laging maganda na makasama ka dito sa Law and Crime. Pwede mo bang ikwento ang tungkol sa grupo at mga gawain ninyo? Oo, naniniwala kaming ginagabayan kami ni Kristo para tulungan ang mga pamilya mahanap ang kanilang mga nawawala. Libre naming ginagawa ito. Lahat kami ay lisensyadong pribadong investigador, ex-pulis at ex-sundalo. Kinokontak namin ang mga pamilya ng nawawala at nagsasagawa ng mga paghahanap sa lupa para sa recovery at posibleng pagsagip.
Naglalaan kami ng oras para sa mga gustong makinig tungkol sa amin. Hindi kami binabayaran. Ginagawa namin ito dahil naniniwala kami rito. Bisitahin ang weartheessentials.com para malaman ang aming mission kung ilalagay ng Diyos sa iyong puso. Mangyaring magbigay ng kahit kaunting donation na makakatulong sa amin na matulungan ang susunod na pamilya. Billy Lane, isang pribadong investigador sa depensa ng kriminal. Maraming salamat, gaya ng dati, sa pagbibigay ng oras para makasama kami dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Salamat po, sir. Kung may impormasyon kay Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff's Department sa 520-351-400. Yan na po ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa YouTube, Spotify at panoorin ang On the Case sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, hanggang sa susunod.